Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. Na ang problema nga ni customer, pag mabilis na raw yung takbo niya, may sumisipol dito sa harap ang gulong. Tapos parang may baon daw siyang tubig na kapag nagpreno siya, parang may umaalon daw dito sa ilalim ng sasakyan niya. Pero bago yon, tapusin ko muna itong problema niyang pag mabilis na araw yung takbo, nakakarinig siya ng sipol. At ang naging diagnose ko dyan ay itong sliding pin bolt, stock up na yan. Punta na ako dito sa ginagawa ko mga boss. Gumamit ako dyan ng flat screw. Itinukod ko sa rotor disc tapos hinila ko itong brake caliper para itong piston tumukod siya dito sa brake pad nang sa ganon madidiin itong piston papasok niya dito sa loob ng brake caliper housing niya. Kaya ko naman ipinasok itong piston dito sa loob ng brake caliper housing niya dahil nga sa matigas na itong lumang brake pad kaya papalitan ko na yan. Kapal pa. Kaya sobra tigas. Lumalim oh. Ano nyo oh. Kaya sumipol eh. Lumalim oh. Sobrang tigas ng brake pad. Lumubog na yung gitna. Kaya naman nangyari yan dahil nga sa stock up na sliding pin bolt. At bago ko ilagay yung bagong brake pad, tanggalin ko muna itong tumigas na kalawang dito sa gilid ng rotor disc. Bali ang gagawin ko nga dyan, lilihahin ko. Importante kasi na matanggal nyo yung kalawang dito sa gilid ng rotor disc para pag nilagay nyo yung bagong brake pad, hindi kayo makarinig ng ingay. Nakakala nyo ba yung meron siyang kumakaskas? Hindi ko na pinarepis itong rotor disc niya dahil nga sa wala naman siyang malaking gas-gas. Ang nangyari kasi medyo lumalim lang itong tinatamaan ng brake pad na ang patunay nga dyan itong magkabilang gilid niya mataas at kinapitan na nga ito ng kalawang. Kaya nga ayan yung sinatsaga kong tanggalin at pag okay na, i-sprayan ko na yan ng brake cleaner para matanggal yung kumapit na kalawang at kung may malagkit man or langis, mawas out na rin. At dahil sa okay na ako dyan, punta na ako dito sa main problem. Ikutin ko yung sliding pin bolt nito mga boss oh. Kaya lang stock up talaga siya. Kaya gagamitan ko yan ng flat screw, sisinsilin ko palabas itong sliding pin bolt. Ayan oh, ganun lang naman eh. Pag nag-i-stock yung sliding pin bolt nyo, pero pag talagang kapit na kapit yan, nako, sinsilang ginagamit ko dyan. Ayan mga boss, silahin ko na oh. Kung makikita nyo, hindi naman siya masyadong kinalawang, kaya lang natuyuan na siya ng grasa. Ito namang sliding pin bolt sa taas ang tatanggalin ko. Medyo makapit yan eh. At kung makikita nyo, medyo kinapitan na siya ng kalawang. Tapos wala na rin siyang grasa. Pag ganyan, huwag nyo siyang liliyahin. Spray nyo lang siya ng penetrating oil. Kusa nang lalambot yung kumapit na kalawang dyan. Kasi makintab naman itong sliding pin bolt eh. Hindi siya basta-basta kinakain ng kalawang. Pati itong pinapasukan ng sliding pin bolt mo dito sa brake caliper holder, spray mo yan ng penetrating oil, tsaka mo ngayon ipasok itong sliding pin bolt para ma-pre up mo yan nang sa ganun yung kalawang niya dito sa loob matanggal. Ganun lang naman ang diskarte para maging maayos na yung galaw nitong sliding pin bolt mo. At pag okay na, gamit ka ngayon ng basahan at manipis na flat screw para malinis mo itong loob ng pinapasukan nga ng sliding pin bolt mo. Pag okay na, bago mo ilagay itong sliding pin bolt, syempre, pahiran mo muna yan ng grasa para maluwag yung galaw niyan dito sa loob ng brake caliper holder mo. Ayan oh, di ba? Tumutulak na siya. Ganon din itong sliding pin bolt sa baba, papahiran mo rin siya ng grasa bago mo siya ilagay kasi nga nag-aatas abante yan para itulak niya yung brake caliper. Tapos ito naman bagong brake pad, pwede mo na ngayon siyang ilagay. Sa paglagay naman itong brake pad, madali lang. Itapat mo lang siya sa guide, tsaka mo ngayon siya itulak. O, di ba? Kabit na. Ganon din dito sa pangalawang bagong brake pad. Pag inilagay nyo yan, itapat nyo lang siya sa guide. Pag tumapat na, o pwede mo na siyang itulak. Ganon lang sa basic mga boss. O, di ba? Hindi naman kayo mahihirapan. Ilagay ko na itong brake caliper. Ay, yung ano pala muna, yung clip spring niya dito sa ibabaw ng brake pad. Ayan o. Bali, itutusok nyo lang naman itong clip spring dito sa magkabilang dulo ng brake pad sa taas at dito sa baba. At pag nailapat mo na ng maayos itong clip spring, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper mo. At dahil sa tumutulak na yung sliding pin bolt mo, ang gagawin mo dyan, itulak mo papasok itong sliding pin bolt para maipit nitong kabitan mo ng bolt dito sa brake caliper. Ayan na mga boss, naipasok ko na siya. Pwede ko na ngayon ilagay yung dalawang bolt na number 14 dito sa magkabilang dulo ng brake caliper niya. Ayan o, pinapakapit ko na yung dalawang bolt na number 14. Tapos gamit yung socket rin sa number 14, ipainal ko na dyan yung higpit. Tapos
pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Dahil ang susunod ko namang gagawin dyan, yun nga yung isa pang problema ni customer na kapag aabante siya tapos nagpepreno, nakakarinig daw siya na parang may umaalo na tubig dito sa ilalim ng sasakyan niya sa likuran. Pero nung didiagnose ko mga boss, dito naman pala nanggagaling sa pintuan niya, right side. Kaya after ko mahigpitan yung mga nut niya dito sa gulong, puntahan ko na yan para ma-approve ko kay customer na dito nga nanggagaling yung naririnig niyang umaalo na tubig. Ugain ko itong pintuan niya. Daming tubig ah. Pag ganyan, may drain naman to eh. Yan. Ayan o, sa may baba nitong pintuan, meron siyang nakalagay na rubber cap. Bali, ang gagawin mo dyan, sisikwatin mo lang yan ng flat screw para matanggal mo. Pero dahan-dahan lang kasi marupok na rin itong rubber niya eh. Madali siyang masira. Bali, sa pagtanggal niyan mga boss, madali lang naman. Sisikwatin nyo lang siya dahan-dahan. Gaya nga ng sinabi ko. Pag natanggal niya na yan, kita nyo, biglang tulo dyan yung tubig. Oh, Dami. Kala ko konti lang. Dalawang balik din sa Batangas, puro ulan. malayo din kasi yung tinatakbo nitong sasakyan ni customer. Umaabot siya ng Bisaya sa may Leyte. Kami laman eh. Ang bigat nito. Dito sa may ibabaw niya mga boss, kung makikita nyo, meron din siyang rubber. Tatanggalin ko rin yan. Para pag kaunti na lang yung tumutulo, dyan ko siya pubombahan ng hangin. Para sigurado ako na nasaid ko yung tubig dito sa loob ng pintuan niya. Kaya itong blower ko mga boss, ayan yung ginagamit kong panghangin, yung supply. Ang laking tulong sa akin yan. After nyo mahanginan yan, ugain nyo itong pintuan. Para sigurado kayong nasimot nyo yung tubig. Napababa na yan eh. Pa-slide na to eh. Papunta dyan. Dito lang ano niya. Ayan mga boss oh, pag inaalog ko itong pintuan niya, meron pa rin tumutulong tubig. Pag ganyan, hanginan nyo pa rin. Para sigurado kayong wala siyang tira. Kasi makakapag-produce ng kalawang yan na pwede niyang sirain itong pintuan. Ba't naman eh? Gaya nito, hangin na lang yung lumalabas sa kanya, kaya pwede na yan. Siyempre, bago nyo ilagay yung mga rubber cap niyan, siguraduhin yung tuyo naman itong labas niya. Baka mamaya tuyo yung loob tapos dito sa labas basa naman. Makikita nyo, pinunasan ko pa nga oh. At pag tuyo na siya, pwede mo na ngayon ilagay yung rubber cap niyan. Unahin ko dito sa taas, itutusok nyo lang naman yan, tapos kusa na siyang maglalak. Tapos dito naman sa baba, ganun din. Itutusok nyo lang din yan, tapos maglalak na rin siya. O, di ba? Okay na. Sabi ko kanina sa ilalim. Alam ko sa ilalim. Tawag lang tayo. Ay nako, bago kami mag road test, balik muna ako dito sa makina niya dahil nga sa nag-change oil ako. Hindi ko pa na-check yung sukat dito sa dipstick kung tama ba yung pagkakasalin ko ng langis. Kaya iangat ko muna itong hood niya. Yung kulan na to, dadagdagan lang ng konti to. Okay na yan, huwag mo dagdagan. Ha? Okay lang yan. Hindi na. Kaya nga nang sinabi ko mga boss, sa Leyte, sa Visayas, ang biyahe ni customer. Kaya kailangan yung mga oil, fluid, coolant, dapat naka-level siya. Siyempre kasama din sa na-check up dyan yung drive belt niya. Tama lang. Sakto lang. Lang. 7.5? 7.5. 7.5. Okay. At dahil sa okay naman na ito mga bossing, pwede ko na ngayon ibaba itong hood. Okay. Road test. Ito na yung parte na hahatulan na ni customer, itong gawa ko. Maganda naman kasi yung siya yung hahatol. Kasi pag ako, bias. Kung trabaho lang talaga, saglit lang no? Di ba? Oo. Kaya lang, may mga talagang lilinisan pa tayo para lang maging maganda Filter mo kanina, kung papalitan ko lang yun, sayang. Di ba? Hindi natin lilinisan yung mga parang langis na kumapit, hindi ko tatanggal. Yung kaliwa. Yung kuhan, fuel filter. Tapos yung preno, yung caliper, kung di mo yun ipi-pre up, bali wala rin yung kabit mo ng brake pad. Preno nga sir? O, yung sibisipol na sinasabi mo. Pag naka-rekta lang yun, pag nasa highway na. Pero hindi naman panay. Parang isang... Hindi, pag may sipol sir, kahit mahina, kahit ano lang yan. Kahit mabagal, lalabas at lalabas siya. Ganun ang freno. Bumabalik na yun. Ano? Bumubuka na yung ano yun, di ba? Kasi nakatutok lang dati
Kaya nahirapan ako sa sliding pin, di ba? Kasi tutulak niya yung brake caliper para bumitaw siya dito sa rotor disc. Ayun ang trabaho noon. Kaya tumutulak siya. Kapag nilinis mo yun, ganun ang mangyayari. Tutulak niya yun. Eh sa'yo, nag-steady na lang eh. Di ba? Hindi na siya gumagalaw eh. Kaya nga nangyari siguro, tumigas na yung brake pad mo dahil nakatutok na lang yung ano eh. Yung slide. Yung brake pad, nakatutok na lang sa rotor disc. Kasi nakakuha na. Kaya lumalim. Mahina, bumalik yung kuha. Yun nga kasi mga boss, dahil sa stock up na yung sliding pin bolt, wala nang tumutulak dito sa brake caliper para yung brake pad niya bibitaw dito sa rotor disc. Kasi nga, Pag binitaw mo na yung brake pedal mo, itutulak niya yung brake caliper para matanggal siya sa pagkakadikit sa rotor disc. Ayun ang trabaho nun. Para bumuka siya. Ganon din yung piston. Pag stock up din ang piston, eh hindi babalik yung piston. Ano na lang yun, steady lang siya. Yan, pag ganyan, sisipol na yan. kung stock up pa yung sliding pin bolt, sabi ko nga kay customer, mabagal kasi yung takbo niya kaya hindi niya naririnig yung sipol. Tapos iniba ko na yung tanong kung meron pa siyang naririnig na alon. Wala na yung tubig. Maalog-alog pag nagpreno. Kala mo yung alon. Sabi ko kanina, alam ko na yan. Kung saan magagaling saan, di sa ilalim. Tatawa ko sa'yo eh, no? Kala ko sa ilalim eh. Ano na? Kala ko doon sa Sabi ko, tangke. di pwede sa tangke. Di kung sa tangke nang galing yung tubig mo, di wala na, tirik ka na. Yung mga ganyan, ano ko na yung sabi ko dito lang yan sa pintuan. At doon naman tayo sa pagpalit ko ng brake pad kahit na medyo makapal pa ito, sabi ko kay customer, Eh kung hindi ko naman papalitan yung brake pad, matigas na masyado yun. Tumutok kasi siya eh. Oh. Kaya kita mo lumalim yung Lumalim rotor yung- disc, di ba? Kumbaga, ano na yun, naluto na siya masyado. Tumigas na. Tumigas na eh. Parang Baka nga yun ang narinig mo sumisipol pag mabilis na eh. siguro. Wee! Kasi nakadikit na siya eh, di ba? Nakadikit na yung ano eh. Baka yun eh. Yung pag mabilis na yung takbo mo para may sumisipol, nakakaapit yung preno nun. Kabila. Kumbaga na, hindi naman siya naninikit pero dikit siya. Oh. Nakadikit siya. Kaya nakakapag-produce siya ng sipol. Palagi siya doon sa Oo, rotor. oo, nakadikit siya ng kaunti sa rotor. Eh, paano ba naman hindi siya didikit? Nakita mo naman yung sliding pin, hindi na gumagalaw. Hindi niya na tinutulak pa atras yung brake caliper. Oh. muli mga boss, dahil sa okay naman na itong sasakyan ni customer, na ipaliwanag ko naman na sa kanya ng maayos, yung pagkakagawa ko nga dito sa sasakyan niya, kaya hanggang dito lang muna. At sana lang sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat!